Ronaldo, ano ba? Dahan-dahan lang sa pagmamaneho. Natutulog si Alvin, oh. Sita ni Doña Rita sa asawa na ang bilis magpatakbo ng sasakyan. Kalma lang, mahal. Buwelta naman ni Don Ronaldo sa asawa at ngumiti. Bahala ka. Ikaw naman ang palaging nasusunod eh. Paliparin mo na ang sasakyan natin nang makita natin ang tigas ng ulo mo. Saad ni Doña Rita sabay irap sa asawa. Ngumiti lang si Don Ronaldo sa asawa at dahan-dahan nang pinatakbo ang sasakyan. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating na sila sa mansyon nila. Ginising na rin ni Doña Rita si Alvin. Alvin, gising na. Nandito na tayo. Wika ng Donya at tinapik ang binata para magising. Gumising naman kaagad si Alvin habang nakangiti ng malaki sa kanyang labi. Ilang buwan din silang nagbakasyong magpamilya sa ibang bansa at ngayon lamang sila nakauwi ulit. Sir! Si Don Enriquez nandun po sa loob. Natatarantang salubong ni Linda, ang kanilang kasambahay. Nagulat naman silang lahat sa sinabi ni Linda. Si Don Enriquez ang kapatid ni Don Ronaldo. Hindi sila malapit sa isa't isa, kung kaya't ikinagulat nila nang marinig nila ang pangalan nito. Ano? Galit na saad ni Don Ronaldo at bumaba ng kanilang sasakyan. Pumasok agad siya sa bahay nila at sinalubong ang kapatid. Kuya, nakauwi ka na pala. Kamusta naman pamamasyal niyo sa Amerika? Salubong na saad ni Don Enriquez. Diretsuhin mo nga ako. Anong pakay mo rito? Seryosong saad ni Don Ronaldo. Halata sa kanyang mukha na hindi siya nasisiyahan na makita ang kanyang kapatid sa mansyon nila. Kuya naman, rarating mo nga lang galing Amerika pero kumukulo na kaagad ang dugo mo sa akin. Pagbibiro ni Don Enriquez pero hindi man lang natawa ang kapatid niya. Tumikim muna ulit saglit si Don Enriquez bago nagsalita ng kanyang sadya. Naparito ako para sabihin sa inyo na kailangan mo nang ibenta ang lupain na to para sa itatayong planta ng ating mayor. Walang ibang pwesto magandang paglalagyan bukod dito sa lupain mo. Ani ni Don Enriquez habang nakangiti pa ng malaki. Halata naman sa mukha nito na peke lang ito. Magkaiba ang ugali nilang dalawa. Makasarili kasi si Don Enriquez at puro pera ang iniisip kumpara kay Don Ronaldo. Enriquez, minamahal kong kapatid. Kung gusto mo pang masilayan ng araw bukas, lumayas ka na sa pamamahay ko. Bakit hindi mo na lang ibenta ang lupain mo doon mo itayo ang planta? Hindi ba't mas maganda kung nasa teritoryo mo lang basurang itatayo mo? At nang sa gayon ay malapit lang kayo sa isa't isa. Sarkastikong buwelta ni Don Ronaldo. Hindi pa rin nagbabago ang kapatid niya. Noong bata pa sila ay malapit naman sila sa isa't isa. Ngunit nagbago ang lahat nang magkaroon na sila ng sarili nilang pamilya. Sa ayaw at sa gusto mo, Ronaldo, ibibenta mo ang lupain na to dahil kukunin din ito ng ating mayor. Ngayon pa lang ay mag-isip ka na ng mabuti. Wika ni Don Enriquez at naglakad palabas ng mansyon. Nanginginig na rin sa galit dahil isang plano na naman niya ang hindi magagawa dahil sa kapatid niya. Kahit mamatay ka pa sa harapan ko, Enriquez, hindi ko ibibigay ang lupain ko ito sa'yo. Wala naman kayong ibang gustong gawin sa mga plano nyo kundi sirain ang ating kalikasan. At paramihin ang mga pera nyo, hindi ba? Mga makasarili kayo. Galit na ani ni Don Ronaldo at umakit na sa kanyang kwarto. Habang si Don Enriquez naman ay nanggigigil lang sa galit at ikinuyom ang kanyang kamay. Nagkasalubong naman si Doña Rita at si Don Enriquez. Alvin, umakit ka na sa kwarto mo. Wika niya sa anak. Magalang lang na sumunod si Alvin sa mami niya. Rita, pagsabihan mo yung asawa mong ubod ng yabang ha. Tumigil na siya sa kayabangan niya kung ayaw niyang mapahamak siya. Banta ni Don Enriquez. Subukan mo lang, Enriquez. Makikita mo talaga ang lupain na gusto mong kunin kapag pinalibing na kita dyan. Buwelta naman ni Doña Rita at inirapan pa ito. Hindi na niya hinintay pa na makaalis pa si Don Enriquez sa harapan niya dahil nauna na siyang umakyat sa kanilang kwarto. Pagpasok niya sa kanilang kwarto ay bumungad kay Doña Rita ang asawang nakahiga habang tulala. Halata sa mukha nito ang pag-aalala tungkol sa sinabi ng kapatid nito kanina. Mahal, panimula ng Donya. Bakit hindi na lang kayo natin ibenta tong lupain? Marami pa naman tayong pwedeng tirhan. Mahinahong pagtatanong ni Doña Rita. Hindi pwede. Ani naman ni Don Ronaldo. Alam kong hindi planta ang itatayo nila kapag nakuha nila ang lupain natin.
Wika naman ng Don Ronaldo na siyang dahilan upang magulat si Doña Rita. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng Donya kay Don Ronaldo. Sa oras na makamkam na nila ang ating lupain, hindi planta ang itatayo nila, kundi pasugalan at paggawaan ng iba't ibang armas na siyang gagawin nilang negosyo. Nalulungkot na tugon ng Don. Dati itong politiko, pero iniwan niya ang kanyang pwesto nang malaman niya ang mga masasamang ginagawa ng kapwa niya opisyal, kabilang na ang kanilang mayor. Sinubukan niyang ipaglaban dati ang tama at patigilin sila, pero wala siyang laban, lalo na't mag-isa lang siya at marami ang kanyang kalaban. Sa kabilang banda naman ay tahimik na nag-aaral si Lani sa kanilang kusina. Araw ng Sabado, pero nag-aaral pa rin ito. Siya si Lani Sarmiento, isang babaeng ubod ng katalinuhan at kagandahan. Siya ang anak ni Aling Remedios. Bata pa lang siya nang mamatay ang kanyang itay dahil sa aksidente, pero napalaki pa rin siya ni Aling Remedios ng mabuti. Mahirap lamang silang mag-ina pero hindi naging hadlang kay Lani ang makapag-aral, lalo na't marami na siyang kapitbahay na handang tumulong sa kanilang mag-ina. Inay! Nakakuha po ako ng mataas na score sa quiz namin kahapon. Tingnan niyo po oh! Masiglang salubong ni Lani sa kanyang inay. Naku, patingin nga! Wika naman ni Aling Remedios at kinuha ang papel sa kamay ng anak. Napakatalino talaga ng aking dalaga! Habol ni Aling Remedios at ginulo niya pa ang buhok ni Lani. Napangiti siya ng malaki dahil maayos niyang napalaki ang anak. Hindi naman po, Nay. Masipag lang po talaga ako mag-aral. Buwelta naman ni Lani at tumawa silang mag-ina. Anay, wala po ba tayong lalaban ngayon? Tanong ni Lani nang mapansing walang dalang labada si Aling Remedios. Tumutulong kasi siya sa inay niya, lalo na't walang pasok dahil ito ang kanilang hanap buhay. Mamaya pa raw nila ihahati dito sa atin ng mga labada, anak. Ani naman ni Aling Remedios at ngumiti kay Lani. Masaya siya dahil nagkaroon siya ng isang mabait na dalaga. Mag-aral ka muna doon. Gawin mo ang mga takdang aralin mo. Bibili lang ako ng ulam natin. Paalam ng Alice sa kanyang anak. Tapos na po ako, Nay. Ako na lang po bibili sa labas. Magpahinga na lang po muna kayo. Kararating niyo pa nga lang tapos lalabas na agad kayo. Pagbibiro ni Lani kay Aling Remedios, tumango naman ang Ali at tumawa. Makalipas ang ilang minuto ay maayos namang nakabili si Lani ng sardinas para uulamin nila ng kanilang agahan. Psst! Sigaw ng pamilyar na boses kay Lani na siyang dahilan para huminto siya sa paglalakad. Lani, gandang umaga! Bati ni Gian sa kanya. Magandang umaga din! Bati naman ni Lani sa binatang nasa harap niya. Isa ito sa mga kalaro niya kapag wala siyang trabaho at pasok. O siya, Gian, mauna na ako ah. Inutusan pa kasi ako ni inay na bumili ng ulam eh. Punta ka na lang sa bahay kapag hindi ka busy. Paalam ni Lani at dali-daling tumakbo. Sige, ingat ka! Sigaw naman ni Gian at tumalon sa tuwa dahil napansin na naman siya ni Lani. Matagal na siyang may gusto sa kaibigan, pero wala siyang lakas ng loob na umamin. Inay, nandito na po ako! Masiglang wika ni Lani at naghugas agad ng kamay niya para kumain. Nakahanda na rin kasi ang hapagkainan nila, kung kaya't kumain na agad sila pagkarating niya. Anak, saad ni Aling Remedios, nagtaka naman si Lani dahil parang nag-aalangan ang inay niya sa sasabihin nito. Ano po yan, Ay? Tanong niya sa kanyang ina. Malapit ka na makapagtapos sa high school at 1 taon na lang ay mag-aaral ka na sa college. Wika ni Aling Remedios. Tahimik lang na nakikinig si Lani sa kanya. Sigurado ka na ba sa kursong kukunin mo? Habol na tanong ni Aling Remedios. Lumaki naman ang ngiti ni Lani dahil hindi niya aakalain na tungkol pala sa pangarap niya ang pag-uusapan nilang mag-ina. Opo, Nay! Sagot ni Lani habang ilang beses na tumango. Sigurado na po akong gusto ko pong maging isang abogada. Habol na wika ni Lani habang nakangiti ng malaki. Ngumiti din naman si Aling Remedios dahil naalala niya na simula pa pagkabata ni Lani ay pangarap na nitong maging isang abogada. Masaya ako na hindi nagbago ang pangarap mo, Lani. Pero wala kasi tayong pera eh.
para matustusan ang mga pangangailangan mo kung sakaling mag-aaral ka na sa kolehiyo, anak. Mahinahon na saad ni Aling Remedios. Nawala naman ang ngiti sa labi ni Lani, tsaka huminga siya ng malalim. Nay, naiintindihan ko po kayo, pero pwede naman po ako mag-apply sa mga scholarship para wala na tayong gagastusin sa kolehiyo. Pagsisikapan ko pong makapasa para po matanggap po ako at maging isang scholar. Buwelta ni Lani at niyakap ang ina. O siya, sige, kumain na tayo anak. Ani ni Aling Remedios. Iniba na niya ang usapan dahil paniguradong mag-iiyakan na naman silang mag-ina. Siya nga pala, Nay. Pupunta pala si Gian dito mamaya sa atin. Nadalaw raw po siya. Saad ni Lani habang inunguya ang pagkain. Nako, nakauwi na pala ang batang yon. Mabuti naman dahil matagal-tagal din kayong hindi nagkita. Wika naman ni Aling Remedios. Sa kabilang banda ay tahimik lang na nakaupo si Alvin sa kama niya. Sariwa pa rin sa kanyang isip ang naging pagtatalo ng kanyang daddy at kapatid nito. Rinig na rinig niya kanina kung paano nila binantaan ang isa't isa. Alvin, saad ni Don Ronaldo sa pintuan ng kwarto niya. Ngumiti naman si Alvin at lumapit dito. Daddy, wika niya at niyakap si Don Ronaldo. Yumakap naman ang daddy niya sa kanya at ngumiti. Doon tayo. Saad ng Don at tinuro ang kama ni Alvin. Tumango naman ang binata at dali-daling pumunta sa kama niya. Hindi lang kumibo si Alvin. Hinintay niya na lang na magsalita ang daddy niya. Anak, malapit ka nang tumuntong sa 20s mo. I think this is the right time para i-train na kita on how to manage your businesses. Wika ng Don. Hindi na nagulat si Alvin sa sinabi ng daddy niya dahil bata pa lang siya ay palagi na siyang pinapaalalahanan na siya ang magmamana ng lahat ng ari-arian nila. It's up to you, Dad. Maghihintay lang ako ng instructions mo. Magalang na sagot naman ng binata. Kahit hindi siya mahilig makihalubilo sa ibang tao ay wala siyang ibang pagpipilian kundi tanggapin ang lahat ng ari-arian nila. Ito ang kabuhayan ng pamilya niya at lahat ng negosyo nila ay bunga ng pagsisikap ng mami at daddy niya. Good boy! Buwelta naman ni Don Ronaldo at tumawa dahil masaya siyang tanggap ni Alvin ang kapalaran niya pagdating ng panahon. You're not a boy anymore na pala, Alvin. Habol pa nito at nagtawanan silang mag-ama. Malapit sila sa isa't isa kaya nagkakasundo sila sa lahat dahil halos parehas din sila ng mga gusto nila. Dinner's ready! Bumaba na kayo! Sigaw ni Doña Rita mula sa baba. Narinig naman nilang dalawa yun dahil bukas ang pinto ng kwarto ni Alvin. Habang kumakain sila ay nagkukwentuhan silang tatlo. Sila lang kasi ang nasa mansyon nila dahil nasa probinsya pa ang kanilang mga kasambahay. Matagal din kasi sila sa Amerika kaya umuwi muna ang mga ito. Habang si Linda naman ay umuwi rin muna pansamantala dahil nagkasakit daw ang asawa nito. Ronaldo, sinabihan mo na ba si Alvin tungkol sa lupa natin? Tanong ni Doña Rita. Nagulat naman si Don Ronaldo dahil nakalimutan niyang sabihin ito sa binata kanina nung pumunta siya sa kwarto nito. Teka, nakalimutan ko pala mahal. Saad ni Don Ronaldo at tumawa pa siya. Napairap na lang ng pabiro ang Donya. Habang si Alvin ay lihim na napapangiti sa kanyang mga magulang. Alvin, alam ko na narinig mo ang pagtatalo namin ng Tito Enriquez mo ng isang araw. Wika ng Don. Tumango lang si Alvin dahil narinig naman talaga niya ang away ng magkapatid. Alam mo ba ang dahilan, anak? Habol na tanong ng Don. Sa katunayan ay alam na ni Alvin ang dahilan ng pagtatalo ng dalawang Don. Kaso hindi malinaw sa kanya kung bakit pinag-aawayan ng dalawa ang tungkol sa lupa na pagmamay-ari nila. Ang pinag-aawayan namin ng Tio Enriquez mo ay ang tungkol sa lupain natin. Gusto nilang kunin ng mga to para magpatayo ng pasugalan at paggawaan ng mga armas. Saan ni Don Ronaldo? Po? Hindi po ba illegal yun? Hindi po ba sila makukulong, Daddy? Nagtatakang tanong ng binata. Hindi. Walang magagawa ang mga pulis kung kasapi ng illegal na gawain ng pamahalaan. Nalulungkot na ani ng Don. Alam mo naman na sa panahon ngayon, mahirap ang kumita. Kung kaya't hindi na imposible ang bawat problema, kung pwede namang ipadaan sa pera. Habol nito. Pero, hindi po ba may lupain naman si Tio Enriquez? Bakit hindi na lang yung gamitin nila?
pag-uusisa ni Alvin. Isa ito sa mga tanong na ayaw mawala sa isipan niya buong gabi. Napahinga naman ng malalim si Don Ronaldo at pinakalma muna ang sarili. Nalulungkot siya sa tuwing naaalala niya kung paano binago si Don Enriquez ng salapi. Ang Tio Enriquez mo ay isa sa pinakahinahangaang tao rito sa atin. Bukod kasi sa madalitong malapitan sa tuwing may problema ka, madali rin itong tumulong sa mga taong nangangailangan. Ang lahat ay nasa sa kanya maliban sa isa. Alam mo ba kung ano yun? Tanong ni Don Ronaldo kay Alvin. Umiling lang si Alvin dahil wala talagang ideya ang pumasok sa isip niya kung ano ang wala si Tio Enriquez niya. Ang makontento. Sagot ng Don. Kaya napag-usapan namin ng mami mo na sa oras na ikaw ang magpapatakbo ng ating negosyo, ay dapat marunong ka makontento. Huwag kang maging gahaman sa pera, anak. Matuto tayong makontento sa kung anong meron sa atin. Ani pa ng Don. Opo, Daddy. Sagot ni Alvin at ngumiti. Bata pa lang siya ay nakita niya na ang pagsisikap na ginawa ng magulang niya para marating ang marangyang buhay na meron sila. Kung kaya't ayaw niyang bigyan ito ng sakit sa ulo at mapunta lang sa wala ang lahat ng paghihirap na pinagdaanan ng mga ito. Gusto rin naming sabihin sa iyo, anak, na kahit anong mangyari, wag na wag mong ibebenta ang lupain natin. Kahit maubos man ang ari-arian natin at pera, wag lang ang lupa. Tayo nagmamay-ari nito at ito ang pinakaunang bunga ng pagsisikap namin ni Rita. Kaya sana'y ingatan mo't wag mapunta sa kamay ng pamahalaan. Bili ni Don Ronaldo. Ngumiti lang si Alvin sa daddy niya pero nawala rin ito nang mapansin niyang para bang namamaalam ang daddy niya. Saan ba kayo pupunta, Dad? Para kasing iiwan niyo na ako sa mga bili niyo eh. Hindi mapigilan ni Alvin na itanong yun sa daddy niya dahil sa kuryosidad. Malapit ko nang bitawan ng posisyon ko sa kumpanya. Matanda na ako. Gusto ko na magpahinga rito sa bahay natin. Pagbibirong sagot ni Don Ronaldo sa binata. Pero totoo din naman yun. Gusto niyang magpahinga sa pag-aalaga ng kumpanya nila dahil matanda na rin siya. Malaki na rin naman si Alvin kung kaya't sasanayin na rin niya ito para sa hinaharap. Makalipas ang ilang araw ay binitawan na nga ni Don Ronaldo ang pagmamanage sa kumpanya nila. Si Alvin na ang nagpapatakbo nito. Naging maayos naman ang lahat dahil sinanay siya ng kanyang daddy. Unti-unti na rin siyang marunong makisabay sa ibang tao dahil bilang amo ay obligasyon niyang makisama sa mga empleyado niya. Makalipas ang isang taon ay nakapagtapos na rin si Lani ng high school. Isa siyang honor student ng paaralan nila at nakahanap naman siya ng trabaho kahit high school graduate pa siya. Sigurado ako matutuwa si inay kapag nakita niya ako pauwi dala-dala ang paborito niyang ulam. Masayang saad ni Lani habang naglalakad pauwi sa kanila. Bakasyon na kasi. Kaya nag-part-time job muna siya sa isang sari-sari store. Habang pauwi siya sa kanila ay hindi mawala sa dalaga ang ngiti niya sa labi. Malapit nang dumilim ang paligid, kung kaya't dali-dali siyang naglakad sa kalsada. Bitawan niyo ko! Sigaw ni Aling Remedios sa mga naglalakihang lalaki na lumapit sa kanila. 2 opisyal ng pamahalaan at 5 tauhan nila ang nandoon sa loob ng bahay nila Lani. Nagmamatigas ka pa! Pirma! Saad ng tauhan ni Don Enriquez. Pinipilit nilang papirmahin si Aling Remedios dahil kukunin nila ang lupain nito para magpatayo ng pasugalan habang hindi pa nila nakukuha ang lupain ni Don Ronaldo. Maawa na po kayo sa amin ng anak ko. Hindi po namin ipagbebenta ang lupain namin. Pakawalan niyo na po kami. Parang awaan niyo na. Pagmamakaawa ni Aling Remedios sa mga hindi kilalang kalalakihan. Tumawa lang ang mga ito at imbis na awa ang matanggap ni Aling Remedios ay sampalang natamo niya. Tiniis lang ni Aling Remedios ang sakit sa kanyang pisngi dahil kailangan niyang ipaglaban ang lupa nila. Muling nanumbalik sa alaala niya na ito rin ang dahilan kung bakit pumanaw ang kanyang asawa. Noon pa man ay gusto na nilang kamkamin ng lupa nila Lani pero hindi pumayag ang itay niya kung kaya't pinatay ito at ipinalabas na aksidente lang ang lahat. Hayop kayo! Ano bang kasalanan namin sa inyo para gawin yung miserable ang buhay ng pamilya ko? Naiiyak na tanong ni Aling Remedios. Hindi rin nagtangkapang tumulong ang mga kapitbahay nila dahil armado ang mga ito at kilalang mamamatay tao si Don Enriquez. Tumahimik ka! Napakadaldal mo, Remedios!
Pirma lang hinihingi namin sa'yo pero nagpapakabayani ka pa. Sigaw ng isa pang politiko. Halata sa mukha nito na punong-puno na ang mga ito dahil kanina pa nagmamatigas si Aling Remedios. Hindi ko hahayaang sirain yung buhay ng ibang tao dito dahil sa masasamang plano nyo. Napakasama nyo! Sigaw ni Aling Remedios na siyang dahilan para mas lalo lang magalit ang mga ito. Ano yun? Boses ni Inay yun ah! Kinakabahang tanong ni Lani sa sarili. Dali-dali siyang tumakbo papunta sa kanila at hindi nga siya nagkamali. Malapit na sana siyang makarating sa pintuan nila nang may humila sa kanya papalayo. Bitaw! Putol na saad ni Lani dahil agad na tinakpan ni Gian ang bibig niya. Gian! Ang inay! Ani ni Lani habang naiiyak. Tumawag tayo ng pulis! Suwestyon ni Lani pero tahimik lang si Gian. Gian! Nakikinig ka ba? Nanganganib ang buhay ni inay! Galit na saad ni Lani. Hindi naman siya nagulat sa reaksyon ng binata dahil alam na niya agad kung sino ang nasa loob ng bahay nila. Alam din niya na hindi sila pwedeng tumawag ng pulis dahil kaibigan nila ang mga politikong nasa bahay nila ngayon. Hindi pwedeng mawala si inay! Ani Lani pero alam niya sa sarili niyang hindi yun imposibleng mangyari, lalo na't napakademonyo ni Don Enriquez. Puno na rin ng luha niya ang kanyang mga mata. Lani, kumalma ka lang. Pagpapatahan ni Gian. Hindi niya na alam ang gagawin kung kaya't yun ang nasabi niya sa dalaga. Napaismid na lang si Lani sa dila niya. Wala namang magagawa ang pag-iyak niya kung kaya't tumayo siya. Dali-dali siyang tumakbo papunta sa bahay nila pero natigilan siya nang marinig ang putok na nagpatigil sa kanila. Inay! Sigaw ni Lani pero mabilis siyang nahila ni Gian patago sa liblib na lugar. Ano yun? Tanong ni Don Enriquez. Nagkibit-balikat naman ng mga tauhan niya na isang dahilan para magalit ang Don. Kung iputok ko tong baril sa utak nyo, hanapin nyo yun, mga walang utak! Sigaw ni Don Enriquez. Nagsitakbuhan naman ng mga tauhan ng Don dahil sa takot na iputok nga yun sa kanila. Makalipas ang ilang minuto ay nagsibalikan ng mga tauhan ng Don Enriquez. Ano? Galit na tanong nito sa mga yun. Sir, wala pong tao sa labas. Nilibot na po namin. Sagot naman ng isang tauhan niya. Hayaan nyo na. Ani Don Enriquez at dali-daling lumabas. Malakas ang kutob niya na anak yun ni Remedios. Alam niya na may dalagang anak na ito pero hindi niya kilala kung sino ito. Sir, itatapon po ba natin to? Tanong ng isa pang tauhan. Ang tinutukoy nito ay ang katawan ni Aling Remedios na nakahandusay sa lupa. Wag na, para makita rin ng anak niya si Remedios sa huling pagkakataon. Sarkastikong tugon niya at tumawa pa siya. Nang makaalis na sila ay dahan-dahang lumabas si Gian at Lani sa pinagtataguan nila. Dali-dali siyang pumunta sa loob para tingnan ang kanyang inay. Inay! 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 Paulit-ulit na sigaw ni Lani pero hindi niya mahanap ang kanyang inay Remedios. Nilibot niya pa ang buong bahay pero wala talaga doon ito. May natitira pang bakas ng dugo sa lupa na siyang dahilan para umiyak ng malakas ang dalaga. Magbabayad kayo! Sigaw ni Lani. Gabing-gabi na pero wala siyang pakialam lalo na't wala na si Aling Remedios. Makalipas ang ilang oras na pag-iyak niya ay tumahan na si Lani. Natigilan siya nang mapansin niyang hindi na niya nakita si Gian simula nang ihatid siya nito. Gian! Wika niya habang natatarantang lumabas ng bahay nila pero walang Gian na bumungad sa kanya. Kahit anino o bakas ng paa nito ay wala. Gian naman oh! Habol pa na sigaw ni Lani at tumatakbo para hanapin ng kaibigan pero wala na siyang nakita. Ano ba? Sabihin yung panaginip lang to! Pagmamakaawa ni Lani, para na siyang nasisiraan ng ulo habang nakahiga sa lupa. Ang daya niyo naman! Galit na saan ni Lani habang tinuturo ang langit. Iniwan na ako ni inay nang hindi man lang ako nakapagpaalam. Tapos, pati ba naman si Gian nilayasan din ako? Saad niya at sarkastiko pa siyang tumawa para palabasin ang sakit sa kanyang dibdib. Halimaw ka, Enriquez! Maghihiganti ako! Sigaw ng dalaga. Malapit na siyang mapaos dahil
Kanina pa siya sigaw ng sigaw at umiiyak. Mga hayop kayo! Magbabayad kayo! Habol pa ni Lani. Makalipas ang ilang minuto ay bumangon na siya at pumasok sa loob. Medyo malalim na ang gabi pero hindi siya nakaramdam ng antok. Kinuha niya ang bag niya at mga gamit. Aalis na siya sa kanila dahil siguradong delikado na ang buhay niya kapag nagtagal pa siya doon. Sorry, Nay. Tay. Nalulungkot niyang wika habang nag-iimpake. Nung nabubuhay pa kasi ang itay niya ay matagal na nitong ibinilin ang tungkol sa pangangamkam ng lupain ni Don Enriquez. Siguro, kung hindi lang ako pinigilan ni Gian kanina, nailigtas ko pa siguro kayo, Nay. Nakapagpaalam pa siguro ako sa inyo. Nalulungkot niyang sabi. Mapait siyang ngumiti nang pumasok sa utak niya na marahil patay na siya ngayon kung hindi siya hinila ni Gian. Sorry kung hindi ko natupad ang bilin niyo. Ani Lani at umiiyak na naman siya. Hindi siya makapaniwala na kanina lang ay masaya siyang naglalakad pa uwi sa bahay nila. Ngunit sa isang iglap ay wala na si Aling Remedios. Dumagdag pa ang kaibigan niyang iniwan na lang siya basta-basta. Gustuhin ko mang bantayan muna ang lupahan natin ay hindi ko magagawa, Tay. Siguradong delikado na ang buhay ko kung magpapalipas pa ako rito ng isang araw. Tugon ni Lani. Natahimik na lang siya nang pumasok sa utak niya na wala pala siyang ibang mapupuntahan. Malayo ang bahay ng tiyahin niya at siguradong aabutin siya ng 3 araw sa paglalakad papunta doon. Bahala na. Mas maganda nga yun para magkasama na tayong 3. Saad ni Lani at mapait na ngumiti. Natapos na siyang nag-impake. Kinuha niya ang naipon niyang kaunting pera at iba pang mamahalagang papeles. Tumayo na siya at lumabas kahit malalim na ang gabi. Hayaan niyo, Nay. Tay, balang araw ay pagbabayarin ko si Don Enrique sa lahat ng kahayupan niya. Hindi lang sa atin, kundi pati sa iba pang biktima ng mapang-abuso niyang ugali. Matigas niyang saad at nagsimula ng maglakad sa madilim na kalsada. Makalipas ang 1 oras. Lord, kayo na po ang bahala sa akin. Ani Lani. Hindi na niya alam kung nasaan siya dahil lakad lang siya ng lakad. Hindi niya makita ang paligid dahil sa sobrang dilim. Natauhan na lang siya nang mapansin niyang unti-unti nang lumiwanag ang daan. Nasa bayan na ako. Bulong ni Lani sa sarili. Tipid lang siyang ngumiti dahil kahit papaano ay malayo-layo na ang nalakad niya. Hindi naman siya matatakutin dahil bata pa lang siya ay nasanay na siyang maglakad sa madilim na lugar. Pagod na ako. Bulong ni Lani at nagpahinga muna siya sa isang bahay na nadaanan niya. Pero naglakad din siya ulit dahil ayaw niyang maabutan siya ng umaga kapag nakatulog siya. Palagi lang okupado ang utak ni Lani. Hindi na niya alam ang gagawin niya. Pagod na siya at wala siyang ideya kung nasaan siya dadalhin ang kanyang mga paa. Nang hindi na niya nakayanan ay bigla na lang siya nakaramdam ng hilo at nahimatay. Sa kabilang banda, masayang-masaya ang mag-asawang Ferrer dahil maayos na ang naging takbo ng kumpanya nila sa pangangalaga ng kanilang binatang anak. Unang araw pa lang kasi nila ay nakitaan na ng progress si Alvin. Hindi ine-expect ni Doña Rita at Don Rinaldo na sa kabila ng pagiging mahiyain at hindi palaimik ni Alvin ay meron itong angking talino at galing sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo. Alvin, kumusta ang kumpanya natin? Is everything alright? Tanong ni Doña Rita sa binata. Nasa hapagkainan sila ngayon para kumain ng agahan. Yes, Mommy. Okay naman po lahat. Mababait din ang employees natin. At yun ang isa sa mga bagay na ikinatutuwa ko. Masiglang sagot ni Alvin. Tumawa naman ang mag-asawa sa sinagot niya. I've never dreamed before na mag-handle ng company dahil hindi naman talaga ako mahilig sa ganito. But guess what? I love it, Mommy, Daddy. Bago pa lang ako sa pagpapatakbo ng negosyo natin. But I already found my passion here. Habol pa ni Alvin. Totoong sinasabi niya. Hindi niya talaga gusto dati ang makisali sa mga ganito. Dahil maraming tao ang kakailanganin sa pagpapatakbo ng kumpanya at isa yon sa pinakaayaw niya. Noon kasi ay gusto lang niyang mapag-isa. Wala nga siyang kalaro dahil mahiyain siya. Pero ngayon ay halos lahat ng empleyado niya ay kaibigan na niya. We have a trust on you, anak, and we hope na maging successful ka someday. Wika ni Don Ronaldo.
Napangiti lang si Alvin at Doña Rita sa sinabi nito. Si Alvin naman ay gaan na gaan ang pakiramdam dahil masaya siyang proud sa kanya ang mommy at daddy niya. Pagkalipas ng ilang minuto ay natapos na silang magkwentuhan kung kaya't pumasok na si Alvin sa trabaho niya. As usual, maayos naman ang takbo ng lahat. Nasaan ako? Tanong ni Lani nang magising siya sa isang hindi pamilyar na kama at kwarto. Aray! Habol niya nang maramdaman ng sakit ng kanyang ulo. Inay! Gising na po siya! Sigaw ng isang dalagang kanina pa pala siya binabantayan. Dali-dali namang pumasok si Aling Mildred sa kwarto para i-check si Lani. Patricia, kumuha ka muna ng maiinom sa baba. Saad ni Aling Mildred sa anak na dalaga. Dali-dali namang pumunta sa kusina si Patricia para kunin ang inuutos ng kanyang inay. Iha, kamusta? Okay ka lang ba? Tanong ni Aling Mildred sa babaeng nasa harapan niya na hindi niya kilala. Habang si Lani naman ay nagdadalawang isip na sumagot dahil hindi niya kilala ang mga ito. Okay lang po ako. Sagot naman niya at hinawakan niya pa ang lalamunan niya dahil parang natuyo ito. Mabuti naman kung ganon. Heto, uminom ka ng tubig. Wika ni Aling Mildred at binigay sa kanya ang isang basong tubig. Tinanggap naman ni Lani yun dahil mukhang mababait naman ang itsura ng mag-inang nasa harapan niya. Nasaan po ako? Ano po bang nangyari? Naguguluhan niyang tanong. Wala siyang alam kung paano siya napunta sa hindi pamilyar na kwarto. Nandito ka sa aming munting tahanan, Iha. Nakita ka ng aking asawa kagabi sa daan habang pauwi siya mula sa kanyang trabaho. Ani Aling Mildred. Hindi namin alam kung taga saan ka eh. Pasensya na. Wika naman ni Patricia at ngumiti. Ilang segundo ring natulala si Lani habang inaalala ang pangyayari kagabi. Naramdaman na lang niya ang mainit na likido na tumutulo sa pisngi niya galing sa kanyang mga mata. Iha, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Huwag kang mahihiyang magsabi sa amin. Saad ni Aling Mildred, lingid sa kaalaman nilang mag-ina na naalala ni Lani ang pangyayari kagabi. Huwag kang matakot, hindi ka namin sasaktan. Saad naman ni Patricia. Ngunit walang imik na umiyak lamang si Lani sa harapan nila. Hindi na rin inabala ng mag-ina ang dalaga hanggang sa tumigil na ito sa pag-iyak. Naging maayos naman ang pakiramdam ni Lani nang matapos niyang mailabas ang hinanakit sa kanyang dibdib. Naikwento niya rin sa mag-ina ang lahat para naman maibsan ang galit niya na pumatay sa kanyang ina. Sus Mariosep, napakasama naman ng taong yun! Saad ni Aling Mildred matapos malaman ang buong kwento kung bakit umiiyak si Lani kanina. Paano siya nanalo sa eleksyon kung hindi malinis ang kanyang budi? Habol pa niya. Hindi talaga matanggap ng Ali ang kasamaan ni Don Enriquez. Nakaramdam naman ng konting saya si Lani dahil may nakiramay sa kalungkutang nararamdaman niya. Ako nga pala si Mildred. Tawagin mo na akong Inay Mildred. At ito naman ang aming dalaga ni Terso na si Patricia. Pagpapakilala ng Ali. Ikaw, anong pangalan mo? Habol na tanong nito. Ngumiti naman si Lani sa mag-ina dahil komportable siyang kausap ito. Lani po, Inay. Sagot niya habang nakangiti. Ang totoo ay nahihiya na siya sa harapan ng mag-ina. Gusto na nga niyang makaalis sa bahay nito. Ngunit naalala niyang wala siyang ibang mapupuntahan at delikado pa ang buhay niya. Kinuwento niya rito sa mag-ina na nanganganib ang buhay niya kung kaya't kailangan niyang lumipat ng matutuluyan dahil baka madamay ang pamilya nito. Ayaw ngang pumayag ni Aling Mildred pero dahil nagpumilit siya na hindi dapat sila madamay ay pumayag agad sila. Hinintay muna ni Lani si Mang Tirso para personal na magpasalamat dito. Hapon na siya umalis at lumuwas papuntang Maynila. Makalipas ang isang buwan, naging maayos naman ang buhay ni Lani sa Maynila. Sa kapatid ng kanyang ina siya tumuloy. Mabuti na lang at nandito pa ito sa bahay nito dahil hindi siya nahirapan na hanapin ito. Chang, nakapasa po ako sa scholarship para sa darating na pasukan. Saad ni Lani habang naluluha. Biyuda na ang tiyahin niya kung kaya't silang dalawa lamang ang nasa iisang bubong. Naku, mabuti naman. Salamat sa Diyos. Ani naman ang kanyang tiyahin. Naikwento na ni Lani ang tungkol kay Aling Remedios. Muntik pa nga itong mahimatay.
Dahil hindi ito makapaniwala pero wala naman itong magagawa, lalo na't kilala nito kung gaano kasama si Don Enriquez. Walang sino man ang nagbabalak na kalabanin ito dahil sa dami ng koneksyon ng Don at lahat na lang ay dinadaan sa pera. Naway magtagumpay ka, iha. Sigurado kong masaya ang itay mo at si Remedios ngayon sa'yo. Wika ng tiyahin niya at pilit na ngumiti. Malapit kasi ang tiyahin niya at si Aling Remedios sa isa't isa. Kung kaya't medyo nahirapan ito nung una na tanggapin ang pagkamatay nito. Magsisikap talaga ako, Chang, para may abogado na mga Sarmiento. Hirit pa ni Lani at tumawa silang dalawa. Sa kabilang banda ay unti-unti nang lumulubog sa utang ang kumpanya nila. Sunod-sunod ang pagkawala ng mga empleyado at pagbaba ng kanilang kita na siyang dahilan para mangutang sila sa pag-aakalang babalik din ito sa normal. Ngunit mas lalong lumala ang kalagayan nito. Naging kritikal din ang kondisyon ni Don Ronaldo sa ospital matapos itong atakihin sa puso. Ilang linggo na rin itong hindi gumigising. Ilang araw nang walang maayos na tulog si Alvin dahil sa dami ng problemang dumating sa kanilang pamilya. Mami, kumain na po tayo. Nauutal na saad ni Alvin kay Doña Rita. Ilang araw na rin itong wala sa sarili dahil sa nangyari sa asawa. Busog pa ako, anak. Wika ng Donya. Anak, kailangan na nating bayarin ang bill natin. Hindi na raw kasi nila maaasikaso si Roberto kapag hindi tayo nakapagbayad. Nalulungkot na habol ni Doña Rita. Napapikit na lamang si Alvin. Wala na silang pera. Wala nang kinikita ang kumpanya nila. Wala na rin nagpapautang sa kanila dahil sa dami ng utang nila. Ibebenta ko na lang pong ibang gamit natin. Ani ni Alvin at tipid na ngumiti sa mami niya. Marami na ring gamit ang nawala sa kanila kaya hindi siya sigurado kung aabot ba ito bilang pambayad sa hospital bills nila. Ibenta na lang po kaya natin ng lupa, mami. Suwestyon ni Alvin. Sa palagay niya kasi ay malaki-laki naman siguro ang kita nito kapag naibenta. Hindi pwede, anak. Magagalit ang daddy mo. Binili niya sa akin na kahit ano raw ang mangyari, mabenta na raw ang lahat, wag lang ang lupa natin. Paliwanag ng Donya. Napahinga na lamang si Alvin ng malalim. Gusto niyang magalit sa Don dahil mas mahalaga pa pala sa kanya ang material na bagay kesa sa lupain nila. Pero kailangan niyang igalang ang bili ng daddy niya. Ilang taon ang nakalipas. Ate Lani! Congrats! Pagbati ni Patricia kay Lani sa tawag. Nabalitaan kasi nila na malapit na itong matapos bilang abogada. Salamat, Pat! Ikumusta mo ako kay Inay Mildred at Tirso mo dyan, ah? Buwelta naman ni Lani. Masaya siyang kahit ilang taon na ang nakalipas ay nagkakaroon pa rin sila ng komunikasyon sa isa't isa. Kung minsan nga ay dinadalaw pa nila Patricia si Lani sa Maynila. Makakarating sa kanila, ate. Umalis pa kasi sila nanay ngayon eh. Ani naman ni Patricia habang malawak na nakangiti. Masaya siyang kahit nag-iisang anak lang siya ay naranasan niyang magkaroon ng ate kahit hindi man sila kadugo. O siya, ibaba ko na ate. May klase pa kasi ako eh. Paalam ni Patricia kay Lani at pinatay na niya ang tawag. Lani, nakauwi ka na pala. Hindi makapaniwalang tanong ng tiyahin niya. 2 linggo rin kasi silang nagkala yung dalawa dahil na-busy si Lani sa exams niya. Chang! Masiglang sigaw ni Lani at niyakap ang tiyahin niya. Malapit na pong graduate ang maganda niyong pamangkin. Pagbibiro ni Lani. Tumawa naman ang tiyahin niya at ginulo pa ang buhok nito. Parang kailan lang nang tumira ka dito sa bahay kasama ako. Tapos ngayon, malapit ka nang maging isang ganap na abogada. Hirit pa ng tiyahin niya at niyakap siya. Yumakap na rin sila ni pabalik at hindi niya mapigilang hindi tumulo ang luha niya. Ang bilis, Chang! Saad ni Lani habang malawak na nakangiti. Naalala niya pa nung bago pa lang siya rito sa Maynila ay first year college pa lang siya noon. Pero ngayon ay malapit na niyang maabot ang pangarap niya simula pagkabata. Sa wakas, pagkatapos ng ilang taong lumipas ay nagkaroon na ring hustisya ang pagkawala ni Remedios at ng itay mo, anak. Sigurado kong proud na proud silang dalawa sa iyo ngayon sa itaas. Buwelta ng tiyahin niya. Ang katarungan sa pagkamatay ng magulang niya ay isa pang dahilan kung bakit
hindi siya sumuko sa pag-aaral. Tiyang naman, pinapaiyak niyo naman po ako eh. Saad ni Lani at nagtawanan naman silang dalawa habang inaalala ang lahat ng pagsasama nila. Sa kabilang banda naman ay hindi pa rin gumigising si Don Ronaldo. Ilang taon na siyang nakaratay sa ospital. Ibig sabihin ay nakoma na ito. Payat na rin si Doña Rita at masakitin na rin. Wala na rin silang mga ari-arian. Naibenta na ang lahat ng sasakyan nila, kagamitan. Nakasangla naman ang kanilang kumpanya. Si Doña Rita naman ay halos wala na rin sa kanyang sarili. Palagi lang itong nagwawala at umiiyak. Gustuhin mang ipagamot ni Alvin ang mami niya ay hindi niya magawa dahil wala na silang pera. Mami, aalis na muna ako. Dadalawin ko lang si Daddy sa ospital. Saad ni Alvin kay Doña Rita na mahimbing na natutulog. Hindi na niya hinintay na sumagot pa ito at dali-dali na siyang umalis bago pa magising ang mami niya. Pagdating niya roon ay nakabukas ang pinto ng room ni Don Ronaldo. Laking gulat naman niya dahil wala namang ibang pumupunta roon bukod sa kanya. Nurse! Pagtawag ni Alvin sa isa sa mga nurse na nakita niya. May pumasok ba rito sa room ni Daddy ko? Tanong ni Alvin. Wala po sir. Sagot ng nurse habang umiiling. Napahawak na lang siya sa noo niya dahil mali siya ng hinala. Ayaw man niyang pagbintangan si Don Enriquez, ngunit malakas ang kutob niyang pasimple itong dumadalaw sa kanyang ama. Sige, thank you. Tanging nasagot ni Alvin at bumalik na siya sa room ng daddy niya. Ilang minuto rin siyang nagtagal doon, tahimik na nagdadasal na sana ay magising na ang Don. Hindi rin siya nagtagal sa ospital dahil kailangan na niyang umuwi. Naiwang mag-isa si Doña Rita roon at siguradong magwawala na naman ito paggising niya. Bitawan niyo na siya! Sigaw ni Alvin mula sa gate matapos makitang binubuhat ng mga tauhan si Doña Rita. Isa! Bitawan niyo si Mami! Galit na sigaw ni Alvin pero pinalalabas lang sa kabilang tenga ng mga kalalakihang bumuhat kay Doña Rita ang pinagsasasabi niya. Iho, kumalma ka. Pasensya na kung pumasok ako nang walang paalam. Wala kasing tao rito kaya tumuloy na ako. Ani ng isang ali na ngayon palang nakita ni Alvin. Tumawag kasi sa akin ng kapatid ni Rita. Nasa ibang bansa siya kaya hindi niya madalaw si Rita. Ikinuwento niya sa akin ang nangyari sa mami mo. Pasensya na kung ngayon lang ako nakadalaw dito. Inakala kasi nilang matagal na akong patay dahil sa kumalat na balita noon. Ako nga pala si Remedios. Tita Remedios na lang itawag mo sa akin. Saad ng ali at ngumiti. Bakit mo pinapabuhat ang mami ko? Tanong ni Alvin. Kalmado lang siya. Gustuhin man niyang magalit dahil basta-basta na lang itong pumasok ng walang permiso ay hindi niya magawa dahil matagal na niyang alam na matalik na magkaibigan ng mami Rita niya at si Aling Remedios. Bata pa lang kasi siya ay naikwento na ng mami niya ang tungkol sa best friend niya nung dalaga pa siya. Nakiusap sa akin ng tita mo na ipagamot si Rita. Bilang kaibigan niya noon ay handa akong tumulong sa kanya. Ikinalulungkot ko nga ngayon na nalaman ko to. Wika ni Aling Remedios. Nagulat naman si Alvin sa narinig. Sumilay ang ngiti sa kanyang labi dahil sa wakas ay may ipapagamot na ang kanyang mami Rita. Don't worry about the bills. Kami na ng auntie mo ang mag-handle. Ani ni Aling Remedios at ngumiti kay Alvin. Matapos ang ilang minuto nilang pag-uusap dalawa ay nagpaalam na si Aling Remedios na aalis na sila. Sa kakilala kasi nitong doktor sila magpapatulong dahil isa raw ito sa tinaguriang pinakamagaling na doktor kahit bata pa lang. Gusto ring bumawi ni Aling Remedios kay Doña Rita dahil matagal silang hindi nagkita. Kung hindi nga siya tinawagan nito ay hindi niya malalaman ang kalagayan ng dating kaibigan. Araw ng graduation day ni Lani. Masayang-masaya sila ng tiyahin niya habang naghahanda para sa seremony mamaya. Isa si Lani sa may Latin honors na mga estudyante. Finally, graduate na ako. Ani Lani at huminga ng malalim sa harap ng salamin. Kinakabahan siya. Ang bilis ng tibok ng puso niya habang magkahalong takot at saya ang nararamdaman. Inhale, exhale. Saad ni Aling Mildred galing sa pintuan ng kwarto ni Lani. Dali-dali namang tumayo si Lani para salubungin ang ali. Hindi niya inaasahan na darating ito ngayon. Ibinalita niya kasi ang petsa ng graduation ceremony
para malaman nila Aling Mildred. Kahit ilang taon na kasi ang lumipas ay hindi pa rin makalimutan ni Lani ang pagligtas nila sa buhay niya. Utang niya sa mag-asawa ang buhay niya. Idagdag pa na sila rin ang tumulong kay Lani na mahanap ang tiyahin niya rito sa Maynila. Inay! Patakbong sinalubong ni Lani si Aling Mildred. Ilang buwan din silang hindi nagkita dahil matagal na siyang hindi nakadalaw kina Patricia. Abot tenga naman ang ngiti ng Ale sa dalaga at niyakap pa ito. Hindi niyo man lang po ako sinabihan na pupunta po pala kayo. Kunwaring naiinis ng wika ni Lani. Masayang masaya siya dahil dadalo sa graduation niya ang pamilyang nagligtas sa kanyang buhay. Eh di hindi ka na masusurpresa ate. Hirit naman ni Patricia at napuno sila ng tawanan. Siya nga pala, kumain na po ba kayo? Tanong ng dalaga. Huwag ka na mag-abala iha, kumain na kami bago kami pumunta dito. Wika naman ni Aling Mildred. Hindi na nila dinaldal ang dalaga at tinulungan pa itong mag-ayos sa sarili. Kasama niyo po ba si Itay Tirso, Nay? Tanong ni Lani. Nagkatingin na naman si Lani at Patricia. May trabaho pa kasi si Itay ate. Nauutal na saad ni Patricia. Ngumiti pa siya ng malaki para hindi mahalata ng dalaga ang kanyang pagkautal. Sayang naman. Nalulungkot na wika ni Lani at pilit na ngumiti upang hindi mag-alala sina Aling Mildred at Patricia. Makalipas ang ilang oras ng paghahanda ay pumunta na silang lahat sa venue. Masayang masaya silang lahat. Magkatabi si Patricia at Lani habang nasa bawat gilid naman nila si Aling Mildred at ang tiyahin niya. Lani Ferrer, magna cum laude. Pag-aanunsyo ng MC at nagpalakpakan naman ng mga taong naroon. Habang si Lani naman ay nagdadalawang isip kung iiyak ba siya o tatawa dahil magkahalong emosyon ang nararamdaman niya. Anak, ani ni Aling Remedios at sinuot ang medal sa kanyang dalaga. Nanlaki naman ang mata ni Lani at parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Halos 2 minuto siyang nawala sa sarili. Nang natauhan siya ay dali-dali niyang niyakap ang kanyang inay. Bumuhos ang lahat ng luha niya at walang salita ang gustong lumabas sa kanyang bibig. Nang makababa na silang mag-ina ay bumalik na si Lani sa upuan niya. Hindi niya alam ang gagawin. Hindi siya makapaniwala na halos 6 na taon niyang hindi niya silaya ng inay Remedios niya sa pag-aakalang namatay na ito. Gusto niyang lumapit dito para itanong ng napakaraming tanong sa tuwing nangulila siya. Pero sa ngayon ay hindi niya magawa. Wala siyang puot o galit na nararamdaman sa kanyang inay. Pagkusay masayang masaya siya sa pagkikita nila ulit. Lani, pasensya na't nahuli ako. Saad ni Mang Tirso sa dalaga at binigyan ito ng kumpol ng pulang rosas. Itay! Sigaw ni Lani at mas lalong lumakas ang paghagulhol niya. Hindi siya makapaniwala na sa araw ng graduation niya ay makikita niya ang kanyang tunay na inay. At dumating pa si Mang Tirso. Naging maayos naman ang takbo ng seremonya. Pagkatapos nito ay umuwi agad silang lahat sa bahay nila Lani. Halos mapunit na rin ang mukha ng dalaga sa sobrang saya niya. Lani, anak! Panimula ni Aling Remedios. Hindi ito ang unang pagkakataon na makita niya ang anak matapos siyang magtago ng 10 taon. Palihim niyang dinadalaw si Lani dahil nanganganib ang buhay niya kay Don Enriquez. Marami kasi ang koneksyon ng Don kaya natatakot siyang sa isang maling galaw niya ay mapahamak na siya. Pasensya na't ngayon lang ako nagpakita sa iyo ng harap-harapan. Patuloy ni Aling Remedios habang nakangiting umiiyak. Ilang taon siyang nangulila sa dalaga. Ilang taon niyang hinintay ang araw na makausap ang anak at ngayon ay nangyari na ito. Iniligtas ako ng Itay Tirso mo. Matagal nang alam ng tiyahe mo na buhay ako. Kaso nakiusap akong huwag sabihin sa iyo dahil napag-alaman kong hanggang ngayon ay palihim kang pinapahanap ni Enriquez. Napag-alaman ko to galing kay Tirso. Siya ay isa sa mga tauhan ng Enriquez na nandun sa trahedyang naganap sa akin. Nang inuutos ng Don na huwag akong ipatapon para makita mo ang bangkay ko, hindi nakinig si Tirso at ang isa pa niyang kasama. Inaantay nilang dalawa na makaalis ang masamang Don bago ako dinala sa ospital. Aakalangain nga nilang patay na ako bago makarating doon dahil sa tama ng baril sa aking katawan. Pero sa awa ng Diyos ay ligtas naman ako.
Binigyan niya ako ng pangalawang buhay at utang ko ang buhay ko kina Tirso, sa kasama niya at sa Diyos. Naiiyak na paliwanag ni Aling Remedios. Ilang taon niyang tinikom ang kanyang bibig. Ilang taon siyang nagtago sa anak niya. Naging duwag siya dahil nagtago lamang siya sa loob ng maraming taon dahil natatakot siyang mahanap ni Enriquez ang anak niya. Sa kabilang banda ay tulala lang si Lani sa natuklasan. Ang dami palang sikreto ang ngayon niya lang nalaman. Paano niyo po nalaman na graduation ko po ngayon? Sinabihan po ba kayo ni Chang? Nauutal na tanong ni Lani dahil hindi siya makapagsalita ng maayos dahil sa hikbi. Tumango naman si Aling Remedios. Sinundo rin ako ng Itay Tirso mo. Wika ng Ale. Nabaling naman ang atensyon ni Lani kay Mang Tirso. Nakayuko lamang ang Inay Mildred, Itay Tirso, Patricia at ang tiyang niya. Halos hindi ito makatingin sa kanilang mag-ina. Dali-daling tumakbo si Lani at niyakap ang mga ito. Thank you, Nay! Tay! Saan niya habang nakayakap sa mga ito. Hindi niya alam kung paano niya babayaran ang lahat ng naitulong sa kanila na mag-asawa dahil sa dami nito. Salamat, Pat! Chang! Habol pa ni Lani at niyakap din ang mga ito. Tumahan na kayo! Hindi naman ako galit. Konti lang. Pagbibiro naman ng dalaga. Napahinga siya ng malalim at pait na ngumiti nang maalala ang maraming pinagdaanan niya sa buhay at lahat ng yun ay matapang niyang nalampasan. Ilang buwan lamang ang nakalipas ay nakahanap agad ng trabaho si Lani. Naging abogada siya sa Public Attorney's Office ng Maynila. Naging maayos naman ang takbo ng lahat. Sa bahay na rin nila Lani tumira si Aling Remedios. Lani! May tumatawag sa cellphone mo! Sigaw ng kasamahan niya sa trabaho. Dali-dali naman niyang kinuha ito at nakita niyang tumatawag si Aling Remedios. Hello, Nay? Sagot ni Lani sa tawag. Hello, anak. Buwelta naman ng Ale. Aalis muna kami ng tiyang mo. May dadalawin lang kaming kaibigan sa ospital. Habol ni Aling Remedios. Napangiti naman si Lani dahil hindi pa rin nakakalimutan ng inay niya ang binili niya na kapag may pupuntahan sila ay magpapaalam ito sa kanila. Para naman may alam siya sa oras na may masamang mangyari. Akala ko naman kung ano, Nay. Sige po, mag-iingat kayo sa pupuntahan niyo ah. Huwag niyong kalimutang i-update ako. Love you, Nay. Saad ni Lani at sinabayan niya pa ng biro ito. Baka kasi magtaka kapag uwi mo kung walang tao sa bahay. Maya-maya pa siguro kami makakauwi. Ani naman ang Ale. I love you too. Habol ni Aling Remedios at pinatay na ang tawag. Napangiti naman si Lani ng malaki dahil pinakinggan ng inay niya ang bilin niya. Masaya siyang unti-unti nang bumalik ang matagal nang naputol na relasyon nilang mag-ina. Isa na siyang ganap na abogada. Kahit bago pa lang din siya sa trabaho niya ay marami na siyang kasong naipanalo. Mga taong may hirap na nakakaranas ng pang-aapi, katulad ng diskriminasyon, vowsy, at iba pang umaagrabyado sa karapatang pantao. Naging kasunduri ng dalaga ang lahat ng mga kasamahan niya sa trabaho dahil puro mababait ang mga ito. Lahat din sila ay layuning itaguyod ang pagkapantay-pantay at labanan ng kawalan ng hustisya. Lani, wala kang kliyente? Tanong ng kasamahan niya ngayon. Isa rin itong abogada at isa rin ito sa pinakamalapit sa kanya sa katrabaho. Wala eh. Sagot ni Lani at ngumiti sa kaibigan. Naku, mabuti ka pa. Hirit pa ng babae. Mabuti dahil nairaos na. Kaya mo yan. Buwelta naman ni Lani. Tinulungan niya minsan ang kaibigan kung may alam siya, pero minsan lang dahil bawal lang makialam sa isang kaso kapag hindi ikaw ang may hawak nito. Kakayanin talaga. Wika naman ng kaibigan niya at nagtawanan sila. Maaga pa at mamayang hapon pa ang hearing nito kaya nagtatawanan muna at nagkukwentuhan silang dalawa. Sa kabilang banda ay tulala lamang si Alvin. Iniisip niya ang kalagayan ng magulang niya. Unti-unti nang bumalik ang malay ni Doña Rita pero hindi pa rin nagigising ang asawa nito at ang kanyang ama. Dinalaw niya ito bago pa lamang at ngayon ay hindi lumalabas ng bahay ang binata. Kahapon kasi ay bumalik na naman si Don Enrique sa mansyon nila pagkatapos ng ilang taong hindi nagpapakita dito. Napag-alaman niyang galing ito sa ibang bansa para magbakasyon.
Ngunit hindi naniwala si Alvin. Matagal na kasi niyang alam na pumupunta ito sa ibang bansa sa tuwing may nagagawa itong krimen. Para sa oras ng pag-iimbestiga ay hindi siya nadamay dahil nasa ibang bansa naman siya. Idagdag pa ang tulong ng mga kapwa niyang politikong mukharing pera. Kung hindi niyo ibibigay ngayon ang lupa ni Ronaldo, abangan mo na lang sorpresa ko bukas. Banta ng masamang Don. Nahihibang na talaga ito sa pera. Wala siyang pakialam kung kaduguman niya ang kaaway niya o hindi. Basta ang importante ay makuha niya ang lahat ng gusto niya. Salamat tito, aabangan ko yan ha. Sarkastikong buwelta naman ni Alvin. Tahimik siyang lalaki pero hindi siya nagpapaapi. Ilang gabi rin siyang hindi makatulog dahil palagi niyang naaalala ang away ng dalawang Don at hindi niya hahayaang kahit mag-isa lang siya ay apihin siya nito. Ilalaban niya ang lupa niya kahit anong mangyari. Hindi pwedeng sila ang naghira pero iba ang makikinabang. Kinuha niya ang phone niya at hinanap ang pinsan niya. Hindi sila masyadong malapit pero magbabakasakali siyang matutulungan ito. Sinabi niya ang lahat na nangyari sa pinsan niyang si Gian, ang anak sa labas ni Don Enriquez. Hindi malapit ang dalawa dahil alam nito ang lahat ng kasamaan ng kanyang ama. Wait bro, may naghahanap sa akin sa labas. Saad ni Alvin nang marinig ang tunog sa kanilang doorbell. Nakalimutan niya ang banta ng Don dahil nakahinga siya ng maluwag na makausap ang pinsan. Take your time bro. Sagot naman ni Gian sa kabilang linya. Good morning, how may I help you? Tanong ni Alvin sa dalawang lalaking nakadamit pambahay sa harap ng bahay nila. Good morning sir. Sagot ng isa sa mga lalaki at ngumiti pa. You're under arrest. Seryosong saad ng lalaki sabay pinusasa ng kanyang dalawang kamay. Sumama ka sa amin. Pulis kami. Ito ang warrant of arrest tsaka ID namin. Ani naman ng isang lalaki. Nagulat naman si Alvin dahil alam niyang wala siyang krimeng ginawa. Pero hindi siya nanlaban. Kusang loob siyang sumama. Habang sakay siya ng sasakyan ay hindi siya umimik at pinapakalma ang sarili dahil baka kung ano pa ang magawa niya. Ilang minuto pa ang makalipas nang pumasok sa isipan ng binata ang banta ni Alvin at doon niya nakonekta ang lahat. Hayop kayo! Magbabayad ka sa ginawa mo sa anak namin! Saad ng babaeng lumapit sa kanila. Si Aling Mildred. Walang kasalanan si Patricia sa iyo, pero binaboy mo ang anak ko! Habol na sigaw ng Ali. Nagulat naman si Alvin dahil pamilyar ang mukha ng mag-ina. Pero hindi niya alam kung saan. Imposible ring empleyado niya ito dati dahil kilala niya ang lahat ng empleyado niya. Sumagot ka! Wala kang awa! Naiiyak na saad ni Aling Mildred habang si Patricia naman ay umiiyak lang sa isang upuan. Si Alvin naman ay hindi lang umimik. Ang nasa isip ng binata ay magmumukha siyang guilty kapag lumaban siya sa Ali. Akmang sasaktan sana siya ng Ali nang maawat ito ng isang pulis at hinila siya at tinulak papasok sa isang selda. Napakamalas naman! Sigaw ni Alvin. Nakalimutan niya ang banta ng demonyong tiyuhin niya. Hindi naman siya nagulat dahil binantaan na siya nito pero nagsisi siyang nakalimutan niya ito. Sana man lang ay napaghandaan niya ang bagay na to. Dahil siguradong hinahalughog na ni Don Enriquez ang bahay nila para kunin ang titulo ng kanilang lupa. Hindi niya yun mahanap. Habol ni Alvin. Sila lang magpamilya ang may alam kung nasaan ang titulo. Hindi naman masyadong nag-aalala ang binata tungkol sa titulo. Dahil kahit sunugin pa ang kanilang buong mansyon ay hindi pa rin makikita kung saan ito tinago ng kanyang daddy. Sa kabilang banda ay nagdadalawang isip sila ni kung pupuntahan ba niya ang inay at tiyahin niya. Hindi niya alam pero gusto niyang dalawin si Doña Rita sa ospital. Ilang beses na akong pumunta roon. At hindi ko madedenay na magaan ang pakiramdam ko sa Donya. Hindi ko man siya nakakausap ng madalas pero palagay ko magkakasundo naman kami. Bulong ni Lani sa sarili at napangiti. Napag-alaman niyang magkaibigan pala si Doña Rita at ang inay Remedios niya, ang kapatid ng Donya at ang tiyahin niyang noong dalaga pa ang mga ito. Natigil lamang ang ugnayan nilang apat nang magkaroon na ng pamilya si Doña Rita at ang kanyang ina. Habang nagbabiyahe siya, ay huminto siya sa gasoline station para magpagas. Malapit lang din ito sa police station. Teka, si Inay Mildred yun ah. Anong ginagawa niya dito? Nagtatakang tanong niya sa sarili.
May nangyari bang masama? Wait, teka nga. Tanungin ko nga muna. Habol ni Lani. Akmang lalapit na sana siya nang biglang lumabas ang lalaking matagal na niyang kinamumuhian sa isang sasakyan. At ngumiti sa mag-ina pero wala lamang imik ang dalawa. Ngayon lang din napansin ni Lani si Patricia sa tabi ng alley. Sa wakas, nakita na rin kita. Wika ng dalaga sa sarili at ngumiti ng sarkastiko. Nagtagal muna siya ng ilang minuto sa likod ng sasakyang pinagtataguan niya at bumalik na sa gasoline station. Malakas ang kutob kong nagpakalat naman ng kademonyohan si Enriquez. Bulong niya sa sarili habang kinukuha ang notebook niya at kinokonekta ang lahat ng tuldok. Alam kong trabahador ni Enriquez si Itay Tirso, pero anong ginagawa ni na Patricia sa loob ng police station? Saad niya habang ginugulo ang buhok. Kanina pa siya nag-iisip ng mga posibleng dahilan, pero wala talagang pumapasok sa utak niya na dahilang may mataas ang posibilidad. Imposible naman kung mag-away pamilya nila. Dahil bakit naman ngingitian sila ni Enriquez kung magkaaway sila? Hirit pa ng isip niya. Alam ko namang medyo may saltik yun sa utak si Enriquez. Pero hindi rin naman imposibleng may ginawa siyang masama at inutusan niyang mag-ina, di ba? Kilala kong hayop na yun. Ani naman ni Lani at napamura pa siya. Natatakot siya sa magiging kahinatnan ni Aling Mildred at Patricia, lalo na't masama ang kutob niya doon. Pero kilala ko si Inay. Malaki ang galit niya sa doon pero hindi sila pwedeng umalis sa trabaho nila dahil ito lang hanap buhay ng kanilang pamilya. Habol na wika ni Lani at napahawak sa kanyang sintido. Ilang minuto rin siyang natulala sa labas ng police station. Gustuhin man niyang pumasok ngunit nagdadalawang isip ang kanyang mga paa. Parang ayaw nitong lumabas ng sasakyan at sinasabing hindi pa ito ang tamang panahon para magkita silang dalawa ni Enriquez. Sa kabilang banda ay tahimik at tulala si Alvin sa loob ng kulungan. Mag-isa lang siya roon. Hindi siya nawalan ng pag-asa at natatakot sa mangyayari sa kanya dahil alam niya sa sarili na wala siyang ginawang kasalanan. Bukas pa ako makakauwi ng Pilipinas, bro. May inaasikaso pa ako dito para sa girlfriend ko. Sorry ah. Ang mga salitang binitawan ni Gian kanina sa pag-uusap nila. Pilit niyang inalala ang sinabi ng pinsan niya matapos siyang humingi ng tulong dito. Kumusta? Saad ang boses at tumawa ng pilit na siyang dahilan para matauhan at magsalubong ang kilay ni Alvin na kanina pang tulala. Did you like it? I told you I have a surprise for you. Ani ni Don Enriquez at lumapit sa kulungan ni Alvin. Matalim lang na nakatitig sa kanyang binata. Nagkita na sila kahapon at malaki ang pinagbago nito. Ikaw kasi iho eh. Kung pinirmahan mo na lang kasi ang dokumento, di nasa labas ka pa sana ng kulungan ngayon. Habol ng Don at tumatawa na parang nasisiraan ng baliw. Habang ang binata naman ay hindi lang umimik. Matalim niya lang na tiningnan ang tiyuhin niya. Tsaka, malinis pa sana ang pangalan mo ngayon, Alvin. Pero nagpapakabayani ka eh. Manang-mana ka talaga kay Ronaldo. Nagmamatigas nang wala sa lugar. Buwelta nito. Ano na lang kaya ang reaksyon nila Rita kapag nalaman nilang rapist ang anak nila? Habol pa ni Don Enriquez at tumawa na naman ulit ng napakalakas. Aba, hayop tong batang to ah. Galit na saad ng Don dahil dinuraan siya ni Alvin na nagpatigil sa kanya sa pagtawa ng malakas. Sorry, akala ko toilet. Ikaw pala yan tito. Pangaasar ni Alvin at ngumisi pa ng mapang-asar. Kahit gaano kasama si Don Enriquez ay alam ng binata ang kahinaan nito at ang pikunin dahil mabilis itong maasar. Nangaasar ka ba? Galit na tanong ng Don habang nanlalaki ang mata sa galit. Hindi ah, sorry na agad. Patuloy pa ni Alvin habang ang tiyuhin niya naman ay pulang-pula na sa galit pero hindi niya masaktan si Alvin dahil nasa loob ito ng selda. Sisiguraduhin kong mabubulok ka rito, bata ka. Buwelto ng Don at umalis na dahil punong-puno na siya sa inis. Waiting. Buwelta ni Alvin at tumawa pa. Kahit na kinakabahan na siya kanina sa maaaring gawin ng Don sa kanya ay pinagpatuloy niya pa rin ang pangaasar. Sa kabilang banda ay tulala lang si Lani na nakaupo sa loob ng opisina niya. Hindi niya na tinuloy ang pagpunta sa ospital dahil tumawag sa kanya ang kanyang kaibigan. Lani! Saad ng kaibigan niya at sinalubong siya. May bagong kaso na naman sa police station. Rape daw. Gusto kong idepensa kaso
Hindi pwede dahil may hawak pa akong kaso. Wala rin gustong humawak sa kaso dahil delikado raw ito kapag naitalo sa korte. Habol ng kaibigan niyang abogada. Nagsalubong naman ang kilay niya sa huling narinig. Seryoso ba sila? Tanong ng dalaga rito. Hindi siya makapaniwalang kinuha nila ang kursong ito pero takot silang matalo sa korte. Tumango naman ang dalagang kausap niya dahil nagets nito agad ang tanong niya. Tsaka si Don Enriquez kasi ang nagreklamo daw. Nauutal na wika nito. Nagulat naman si Lani sa nalaman. Ang kapal niya! Bakit hindi na lang siyang ireklamong sarili niya? Saad ni Lani at galit na naman. Shh! Baka may makarinig sa'yo. Pag-awat ng kaibigan niya. Alam nito ang galit niya sa Don. Naikwento kasi ni Lani ito sa kanya. Kilala ng lahat ang dating politikong si Don Enriquez. Matagal na rin itong nawala sa pamahalaan pero kasapi pa rin ito ng mga ilegal na organisasyon ng bansa dahil marami pa rin itong koneksyon sa masasamang politiko na nagpapatayo ng pasugalan at paggawaan ng baril. Ako nang magdedepensa. Matapang na saad ni Lani at sarkastikong ngumiti. Ngumiti din sa kanya ang kaibigan niya at binigyan pa siya ng look na, "Go girl, it's time to slay." Tama na sigurong matagal na panahong pananahimik ko. Ani ni Lani at ngumiti. Kinagabihan ay hindi niya muna dinalaw si Alvin. Hindi pa na nakikita ang binata pero nalaman agad niya ang pagkatao nito dahil binigyan siya ng detalye tungkol sa binata. Detalye nga lang, walang picture. Kinuha niya ang matagal na niyang tinagong brown envelope. Magagamit pa rin kita. Wika ni Lani at niyakap ang envelope. Naglalaman ito ng iba't ibang dokumentong matagal na niyang tinago na pwede niyang gawing ebidensya sa lahat ng krimen ni Don Enriquez. Kasali rin dito ang iba pang mga politiko. Gustuin man niyang isumbong ito noon sa korte. Ngunit sigurado siyang babaliktarin lang siya lalo't pinapadaan lang nito ang pera sa lahat. Makalipas ang ilang minuto ay kinuha ng dalaga ang phone niya at may tinawagan. Pat. Anya sa cellphone. Ate Lani! Masiglang sagot naman ng dalaga sa kabilang linya. Can we talk? Wika naman niya. Yes ate! Tungkol po ba saan? Magalang na sagot ni Patricia. Pupunta na lang ako dyan. Sagot naman ni Lani. Pero gabi na ate. 2 to 3 hours ang biyahe papunta dito. Saad naman ni Patricia. Maaga pa naman. Medyo urgent kasi Pat eh. Need ko ng tulong mo. Wika ni Lani at ibinaba na ang tawag. 6:00 pa naman ng gabi. Nag-text siya muna kay Aling Remedios na pupunta siya sa probinsya dahil baka magtaka ito na hindi pa siya makakauwi o baka matagalan siya roon. Makalipas ang ilang oras ay nakarating naman kaagad siya ng maayos sa bahay nila Patricia. Inay! Itay! Bati ng dalaga sa mag-asawang nagligtas sa buhay niya. O anak! Sagot naman ni Mang Tirso at niyakap ang dalaga. Naghapunan ka na ba iha? Tamang-tama, kakain pa lang din kami. Wika naman ni Aling Mildred. Hindi pa po eh. Saad niya? Alam niya kasi na kapag tumanggi siya ay hindi siya titigilan nito hanggang hindi siya kumakain. Nasaan po si Pat? Tanong ni Lani dahil hindi niya nakita ang dalaga. Natahimik naman ang mag-asawa. Bigla namang lumabas si Patricia sa kwarto at lumapit sa kanila. Malungkot ang mukha nito. Ate Lani. Malungkot na saan ni Patricia at niyakap siya. Nagtaka naman siya dahil masayang-masaya pa ito kanina nung kausap niya sa cellphone. Ngunit nagbago na lang ito bigla. What happened? Bakit? Sunod-sunod na tanong ni Lani. Si Don Enriquez kasi. Natatakot na sagot ni Patricia. Tumingin pa siya sa inay at titay niya na nakayuko lang. Bakit? Sabihin mo sa akin, dali. Kakampi mo ako. Wika ni Lani habang pinapatahan ng dalaga. Pumunta po kasi siya rito kanina sa bahay. Anito habang nahihirapang magsalita dahil sa kakaiyak. Tapos, ang tanging lumabas sa bibig ng dalaga. Malakas ang tibok ng puso niya. Kinakabahan siya dahil malakas ang kutob niya nung nakita niya ang Don at sina Patricia kanina sa police station. Kapag hindi ko raw naipanalo ang hearing bukas, papatay niya raw kaming lahat. Sagot ni Patricia at umiyak na ng napakalakas. Naikuyom naman ni Lani ang kamay niya.
Hanggang ngayon ay demonyo pa rin ang taong sumira sa buhay niya. Shh! Tahan na! Pagpapatahan ni Lani sa dalaga dahil kanina pa ito umiiyak. Habang si Mang Tirso at Aling Mildred ay tahimik lang na umiiyak habang nakayuko. Hindi sila makatingin sa dalagang nasa harap nila ngayon. Makalipas naman ng ilang minuto ay tumigil na ang mga ito sa pag-iyak. Huwag kayo matakot. Kaya nga ako narito dahil yan din ang sadya ko. Wika ni Lani at pilit na ngumiti. Ako ang magtatanggol kay Alvin, ang lalaking makakalaban niyo bukas. Hindi ako narito para gumawa ng kasunduan sa inyo na magpatalo kayo. Nay, Tay at Pat, nandito ako para hingin ng tulong niyo. Alam kong hindi kayo papayag sa kondisyon ko dahil manganganib kayo. Lalo na kapag natalo kayo sa kaso niyo bukas. Pero kilala ko si Don Enriquez. Tuso siya. Kahit maipanalo niyo ang hearing bukas ay ipapapatay niya pa rin kayo. Kaya gusto ko sanang magtulungan na lang tayo. Mas mabuti kung mauunahan natin siya sa plano niya. At mas mabuti kung maipapakulong natin siya bukas agad para matigil na ang kademonyohan niya. Suwestyon ni Lani sa kanila. Tahimik lang silang nakikinig sa dalaga. Pero, Ate Lani, maraming koneksyon si Don Enriquez. Maraming politiko ang tutulong sa kanya. Saad ni Patricia. Heto, saad niya at kinuha ang brown envelope saka bukas nito. Binigay niya sa kanila ang mga dokumentong naglalaban ng mga ebidensya, hindi lang kay Don Enriquez kundi pati na sa mga kasamahan niya. Ilang minuto ring natahimik sila. Walang gustong magsalita. Lahat sila ay nag-uusap lamang gamit ang kanilang mga mata. Habang si Lani naman ay nagdadasal na sana ay pumayag ang mga ito na magtulungan sila para sa hearing bukas. Papayag kami! Sabay na wika ng magpamilya at pilit na ngumiti sa kanya. Ngumiti naman agad si Lani at nagpasalamat. Doon na rin muna siya natulog dahil nangangamba siya sa kalagayan ng pamilya nito. Tsaka sabay na rin silang pupunta para sa hearing bukas. Kinabukasan, araw na ng paglilitis, nakahanda na ang lahat ng tao roon. Habang si Don Enriquez at ang iba pang mga politiko ay nandoon sa loob ng korte, pumasok na rin si Alvin at umupo sa harapan. Wala siyang maayos na tulog dahil tumawag si Gian kagabi na hindi siya makakapunta dahil sa emergency. Malungkot rin siya dahil ang pinsan niya ang inaasahan niyang magiging abogado niya. Good luck! Senyas ng Don Enriquez sa binatang malalimang titig sa kanya. Tinawanan niya lamang ito. Hindi na siya mahihirapang papirmahin ito kapag natalo ito ngayon at mataas ang kumpiyansa niyang mananalo sila ngayon. Makalipas ang ilang minuto ay dumating na rin si Patricia, Aling Mildred at Mang Tirso sa korte. Hindi sumabay sa kanila si Lani dahil may kinuha pa ito sa bahay nila. Nandito na ang biktima. Shall we start? Tanong ni Don Enriquez sa judge. Let's wait for the lawyer of Mr. Ferrer. Saad naman ng judge. Meron naman ng abogado si Patricia pero si Lani ay wala pa. Makalipas ang ilang minuto ay wala pa si Lani. Kinuha niya kasi ang lahat ng ebidensya na pwede niyang gamitin sa paglilitis. 5 minutes na, wala pa rin ba? Magsimula na tayo. Hindi na darating ang abogada niyan. Hirit ni Don Enriquez sa tumawa pa. Nagtawanan din ang mga kasamahan niyang politiko. Pinatunog naman ng judge ang maliit na martilyo sa harapan niya. Senyales na manahimik sila. Habang si Alvin naman ay nakayuko lang at nawawala na ng pag-asa na makakalabas pa siya sa kulungan. Hindi na yan darating. Putol na sabi ng Don dahil umeksena na ang dalaga. Hay Enriquez! Sorry nakarating pa ako ah. Sarkastikong bati ni Lani at nakangiting papasok. Naistatwa naman si Alvin dahil hindi niya inakalang ang magliligtas sa kanyang buhay ay ang babaeng matagal na siyang lihim na may gusto. And who are you? Tanong ng Don. Ngayon niya lamang nakita ang dalaga ngunit pamilyar sa kanya ang itsura nito. Attorney Lani Sarmiento, ang abogadang anak ni Remedios Sarmiento. Looks familiar, right? We've met again, Don Enriquez. Ay, sorry. Ako lang pala yung nakakita sa inyo nung gabing yun. Pagpapakilala ni Lani at ngumiti pa siya ng plastic dito. Parang nabuhusan naman ng malamig na tubig si Don Enriquez. Matagal niya niyang pinapahanap ito pero hindi siya nagtagumpay na makita ito. Nagets niya agad ang gustong iparating nito kung kaya't nagbago ang mood niya. Sa kabilang banda ay hindi makapaniwala si Lani sa nangyari ngayon.
Ito na ang araw na pinakihihintay niya sa loob ng mahabang panahon. Naging maayos ang takbo ng hearing. Nagtagumpay siyang maipanalo ang kaso at mapawalang sala si Alvin. Nagulat pa siya dahil hindi niya inaakalang idedepensa niya ang taong may lihim na pagtingin sa kanya. Lingid sa kaalaman ni Alvin, ikinuwento ni Doña Rita kay Lani na may gusto siya sa dalaga. Palagi kasing ikinukwento ng binata ang tungkol sa paghanga niya sa dalaga kapag dinadalaw siya ng mami niya. Nalingid sa kanyang kaalaman ay nakikinig pala sa kanya. Naaresto naman si Don Enriquez at ang iba pa niyang kasamahan. Inilabas lahat ni Lani ang mga ebidensyang hawak niya laban sa mga ito. Kabilang na ang pagkasangkot nito sa ilegal na droga, pangangamkam ng lupa, pasugalan, planta at paggawaan ng baril. Inamin din ni Patricia na inutusan lamang siyang palabasin ni Don Enriquez na ginahasa siya ni Alvin dahil kung hindi ay papatayin nito ang itay-tieso niya. Patong-patong na kaso naman ang ipinataw sa mga ito at nahatulan pa ng pagkakakulong habang buhay. Agad na niyakap ni Lani sina Aling Mildred, Mang Tirso at Patricia. Natutuwa siyang nagtagumpay sila sa plano nila. Galit na galit si Don Enriquez at pinagbantaan siya pero wala siyang magawa dahil dinadala na siya ngayon sa presinto. Lani, nahihiyang tawag ni Alvin sa dalagang nagligtas sa kanya. Salamat. Nauutal niyang tugon. Nakaramdam naman ng pagkailang si Lani lalo't alam niyang may gusto ito sa kanya. Nako, walang anuman Alvin. Ito naman talaga ang trabaho ko. Buwelta naman ni Lani. Matagal na siyang may gusto sa binata kaya palagi siyang dumadalaw kay Doña Rita sa pag-asang mapansin siya nito. Pero wala. Lingid kasi sa kaalaman ng dalaga na gusto rin ni Alvin na makausap siya pero pinapangunahan siya ng hiya. Lalo na't ang inay ni Lani ang nag-alaga sa mami Rita niya. Nag-uusap lamang silang dalawa habang nakangiti sa isa't isa na parabang tapos na ang digmaan sa buhay nila. Makalipas ang 1 taon, ay nabawi na ni Lani ang lupa nila na pinatayuan ng paggawaan ng iba't ibang armas. Pinademolish kasi ito ng mga mabubuting politikong pumalit kina Don Enriquez. Maayos na sila at tahimik na ang buhay nilang mag-ina. Hindi na rin niya pinaghiganti ang inay niya dahil para sa kanya ay mas magandang lumaban na walang galit. Mas maganda ang lumaban sa kaaway na ang layunin ay pagbayarin sila sa kasalanan nila at hindi para maghiganti. Nagkaroon na rin ng malay si Doña Rita habang nagising naman si Don Ronaldo mula sa matagal na pagkakoma. Nabuo na muli ang pamilya ni na Alvin. Unti-unti na rin bumabalik ang marangyang buhay nila noon. Naibalik na nila ang kumpanya nila at nabayaran na ang utang nila. Hindi rin nagtagumpay ang mga politiko na kunin ang lupa nila dahil sa tulong ni Lani at sa mga dokumentong hawak nila. Ipinagtanggol nito ang mga ari-arian nila. Habang ang pamilya naman ni Patricia ay masaya na ring namumuhay. Sa Maynila na rin sila tumira. Nagtatrabaho si Mang Tirso at Aling Mildred sa kumpanya ni na Alvin. Umuwi naman ang kapatid ni Doña Rita galing ibang bansa. Masaya siyang muling nabuo ang pagkakaibigan nilang apat. Si Doña Rita, Aling Remedios at ang kapatid nilang dalawa. But there's more. Imbis na kwadro silang magkakaibigan ay naging 5 sila dahil nadagdag si Aling Mildred sa pagkakaibigan nila. Habang si Lani at Alvin naman ay inamin nila sa isa't isa na may gusto sila parehas. Ngunit nagdesisyon din sila na trabaho muna dahil busy pa sila sa ngayon. Ngunit patuloy pa rin sa panliligaw si Alvin kahit busy silang dalawa. Naglalaan pa rin siya ng oras para sa dalaga na matreat ito kahit 2 beses sa 1 linggo. Masaya silang dalawa na sa kabila ng magulong buhay na naranasan nila ay nalampasan pa rin nila ito dahil sa kanilang pagtutulungan. Kahit gaano pa kalakas ang kalaban ay matatalo pa rin ito kung magkakaisa tayo. Kaya sana'y maging matalino tayo sa pagboto at pagpili ng politiko na mamumuno sa atin dahil buhay at kinabukasan natin ang nakasalalay dito. Magkahalong emosyong tulala si Lani sa kisame habang nakahiga dahil kabutihan pa rin ang nanalo laban sa kasamaan. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. At kung nagustuhan nyo ang storyang ito, huwag kalimutang i-like, share at mag-comment sa ating kwento. Mag-subscribe na rin sa ating YouTube channel and click the bell button for more story updates. Muli, ito marami pong salamat. Hanggang sa muli, paalam!